Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga katiats, mga kababayan. Bakit nga ba na ang taong 2029 ay ang pinakamagandang taon sa pamamahala ni PBBM at bakit sa taon na ito ay makikita natin ang totoong pag-unlad ng Pilipinas? Narito ang video atin panoorin. Ang pag-unlad ng infrastruktura ng Pilipinas ay isang kwento ng hamon at katatagan. Magsisimula ang ating paglalakbay sa isang bansang determinadong bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan sa pamamagitan ng mga makabagong proyekto na nag-uugnay sa mga komunidad, nagpapasigla sa paglago ng ekonomiya at humuhubog sa kapalaran ng bansa. Sa mga nagdaang dekada, tila napabayaan at hindi na isalang-alang ang importansya ng infrastruktura sa mga gampanin nito sa ating ekonomiya. Ngunit tila nabago ito sa ilang iglap lang dahil sa sunod-sunod na mga bigatin at world-class na mga proyektong pang-infrastruktura na talaga namang masasabi natin na nakikipagsabayan na tayo sa ibang bansa. Tama, ang rehimen ni PBBM ay katulad din ng panahon ng kanyang ama na si Apo Lakay Ferdinand Marcos, kung saan ang focus nito ay ang pag-develop ng mga infrastructures, ang pag-build ng mga tulay, ng mga lansangan, ng mga national highways, mga gusali, mga public buildings, mga parks or parki, at iba pang mga importanteng infrastructure sa Pilipinas na hanggang ngayon ay atin pa rin nakikita, ngunit hindi binabanggit ng mga sumusunod na administrasyon kung sino ang gumagawa. Kaya Luzon, Visayas hanggang Mindanao, hanggang sa ngayon ang mga national highways na ating ginagamit ay proyekto pa rin yan ng ama ni PBBM. Kaya ngayon dahil tatak Marcos, tatak PBBM, ganun din ang kanyang prinsipyo kasi ito ang sabi sa last will and testament ni FM bago siya mamatay na i-focus talaga at itulong din kung totoo man yung kanyang kayamanan na wealth for humanity ay 90% doon ay gagamitin sa pagpaunlad ng Pilipinas. Gagamitin ito sa siyensya, sa agham, sa medisina, sa pag-build sa mga infrastructures at sa Armed Forces of the Philippines. Kaya ngayon ito na yung mga hakbang na makikita natin na talagang ginagawa ni PBBM. Sa kaunting utang lamang na makikita natin ay napakaraming proyekto ang kanyang ginagawa. Kaya sa taon 2029, makikita natin ang resulta ng kanyang ginagawang mga proyekto sa kanyang administrasyon. Patuloy tayo sa magandang video. Dahil dito, ang taong 2029 ay isa sa pinaka-exciting na taon sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa ilang mga bigating proyekto ang matatapos at magbubukas sa taong ito. Bukod pa riyan ang inaasam-asam ng Pilipinas na maging $1 trillion economy sa mga panahong ito. Narito ang mga dahilan kung bakit kaabang-abang ang taong 2029 para sa Pilipinas. Nariyan ang pagbubukas ng Metro Manila Subway. Wow, Inanunsyo nga ng Department of Transportation o DOTR na unang masasaksihan sa 2029 ang pagbubukas ng naturang linya na kauna-unahang underground railway system ng bansa na may habang 36 kilometers at magkakaroon ng 15 na istasyon. Ang unang tunnel boring machine ay unang ibinaba noong ika-12 ng Hunyo, 2022. Ang naturang linya ay magiging ika-4 na heavy rail line sa bansa pagkatapos ng LRT Line 2, MRT Line 7, at ang North-South Commuter Railway, at magiging unang fully underground rail line. Ang Metro Manila Subway ay dinisenyo upang magpatakbo ng mga tren sa bilis na 80 kilometro bawat oras. Ang diameter ng tunnel sa loob at labas ay inaasahang nasa 5.2 meters at 5.6 meters ayon sa pagkakabanggit. Dahil may mga pagtatansya ng inaasahang magnitude 7.2 na lindol, na maaring kasing lakas ng magnitude 7.6 sa Marikina Valley Fault System, ito ay idinisenyo upang makayanin ang isang magnitude 8.0 na lindol. Nasiguro rin na ang underground system na ito ay magiging flood-proof. Ang mga istasyon ay magkakaroon ng mga tampok na disenyo tulad ng mga water stop panels, high-level entrance para sa flood prevention,
earthquake detection, at train stop Grabe, system na ang ganda. katulad ng Tokyo Subway. Ang mga istasyon ay idinisenyo din upang tumanggap ng hanggang 1.5 milyong pasahero araw-araw at itatayo rin sa mga istasyon ang mga full-height na pintuan ng platform screen. Ganda. Gagamitin ng Metro Manila Subway ang Sustina Electric Multiple Units na itinayo ng Sumitomo Corporation at Japan Transport Engineering Company. Kabilang din sa mga inaasahang magbubukas sa taong 2029 ay ang isa sa pinakamalaking airport sa Asia, ang New Manila International Airport sa probinsya ng Bulacan. Okay, so balikan muna natin itong subway railway station. Ito'y ginaya sa mga subway railway station ng mga tren na moderno sa Europa. At ito'y nasa ilalim talaga ng lupa. Nasa 20 meters below the surface of the ground ang ginagawang subway railway na yan. At sa panahon mismo ni PBBM, year 2022, ang pag-umpisa ng paggawa niyan. Kaya sa kanyang panahon ang proyekto na ito matatapos. Napakagandang proyekto, bilyon-bilyong pesos ang gastos diyan. Kasi ang merong diyan ang gumawa ng proyekto na yan, ang kumpanyang Sumitomo ng Japan. Kaya hindi na China, di ba? Kung sa panahon pa ni Digong yan, ay siguradong made in China lahat ang nandyan. Kasi meron silang blood compact ni Xi Jinping. Kaya nga ang build project ni Digong ay lahat Chinese ang contractor. Ngayon sa panahon ni PBBM ay binabawasan niya na yung mga Chinese. Tinatanggal niya na yung mga Chinese. Kumukuha siya sa mga kaalyadong bansa natin na maganda ang teknolohiya. Hindi katulad sa China. Yung mga ibang tulay nga ay nag-umpisa ng gumuho yung build project. Ang daming nasira, mga highways, bitak-bitak na. Ilang taon pa yun. 3 taon pa ay nasisira na. Dahil made in China. Alam naman natin na segunda mano ang lahat ng mga ginagawa ng China. Kahit nga yung kanilang mga jet fighter, di ba? Yung ginaya nila yung F-22 Raptor ng US, ang kanilang version ay umuusok. Ibig sabihin gumagamit ng crudo, hindi yung gasolinang pang-eroplano. Kaya napakapangit kapag Chinese ang mag-develop ng mga infrastructure sa Pilipinas. So balik tayo dito sa magandang video. In the future, ilang taon na lang bago mag-2029? So meron na lang 4 na taon ay makikita na natin itong pinaggagastusan ng ating gobyerno under sa panahon ni PBBM. Napakagandang mga proyekto. Ang Pilipinas ay ma-level na natin ito sa mga nangungunang bansa sa buong mundo kapag natapos ang lahat ng proyektong ito. Rin sa mga istasyon ang mga full-height na pintuan ng platform screen. Gagamitin ng Metro Manila Subway ang Sustina Electric Multiple Units na itinayo ng Sumitomo Corporation at Japan Transport Engineering Company. Kabilang din sa mga inaasahang magbubukas sa taong 2029 ay ang isa sa pinakamalaking airport sa Asia, ang New Manila International Airport sa probinsya ng Bulacan. Ang proyekto ay iminungkahi ng San Miguel Corporation at nakatakdang tumulong sa pag-decongest ng Ninoy Aquino International Airport, ang pangunahing gateway sa kabisera ng bansa para sa mga manlalakbay sa himpapawid. Ang iminungkahing paliparan ay itatayo sa 2,500 ektaryang coastal property bilang bahagi ng isang inaasahang 12,000 ektaryang township na nagtatampok ng residential zone, government center, seaport at isang industrial zone. Sakop ng 736 billion peso airport development, ang passenger terminal building na may airside at landside facility pati na rin ang airport toll road at railway. Ang groundbreaking ng bagong paliparan ay nagsimula noong 14 ng Oktubre, taong 2020, at ang aktwal na konstruksyon ng unang phase ng konstruksyon sa proyekto ay nagsimula noong 18 ng Marso, 2022. Ang Dutch dredging firm na Bosk Alice Westminster ay pinili para sa development ng humigit kumulang 1,700 ektarya ng lupa para sa bagong paliparan at noong Hunyo ng 2021 ay isinagawa ang mga paghahanda na inaasahang matatapos ang proyekto sa land development sa katapusan ng 2024.
Sa ngayon ay nasa 75% completion na ang land development at nalalapit na rin ang konstruksyon ng runways at terminal building sa naturang airport sa susunod na taon. Napili ng San Miguel Corporation ang tatlong internasyonal na kumpanya gaya ng Group ADP Engineering, Meinhardt Group at Jacobs Engineering Group, ang parehong mga taga-buo sa likod ng Singapore Changi Airport, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, at Charles de Gaulle Airport upang itayo at idisenyo ang naturang paliparan. Ito, balikan natin yung mga kumpanyang gumagawa. Walang iniisang Chinese company. Kasi PBBM period na ito, PBBM time. Kaya ang napili nila ay ito, mga kumpanya na nag-develop din sa Singapore. Kaya tested ito. Merong German company dyan eh. Meron ding parang sa Deutschland na kumpanya. Kaya magaganda at magagaling na kumpanya ng Europa. Mga kumpanya sa Europa. Mga kontraktor ng Europa ang kinuha ni PBBM. At hindi na magkapira ang China sa atin. Sa panahon ni Digong sa build, ang nangyari ay lalong itong yumaman ang mga inchik dahil lahat ng nag-build contractor ay mga inchik lahat. Kaya yung pera natin napunta sa China. At ginagamit din ng China sa atin, niluluto. Binibili ang mga lupa natin. Napakalagang lupain ang binibili ng mga Chinese sa Pilipinas. Kaya nga, nagtaka ako noon, itong isang taon lang pati sa akin, mayroong nagtanong kung mayroon ba daw ibibenta dito sa amin na tag 200 hectares na lupa, 300 hectares. Hindi bumibili ng 100 hectares lang, 200 hectares. Sabi ko, anong gagawin dyan? Ang pinalabas nila, mga Korean daw yung bibili. Yun pala mga Chinese. Kaya ngayon yan ang isa sa mga problema kasi na-invade na tayo, naagaw na tayo from inside. Narito na sa loob ng Pilipinas ang mga inchik, bumibili na ng ekta-ektaryang lupa. Kaya kung hindi napigilan, kung hindi nanalo si PBBM, malamang bibili na lahat ng China ang buong isla ng Pilipinas. At majority of the landowner in the Philippines ay mangyaring mga inchik na sana. Ilang taon lang galing ngayon, siguro mga 10 taon tapos na. Lahat ng lupa natin ay binili na ng inchik. At hindi nila idinaan sa giyera. Napakagandang plano ng China, di ba? Kaya tamang-tama talaga na nanalo si PBBM dahil pala ito'y hindi inchik, hindi ito inclined sa mga plano ng mga inchik na ipagbinta ang Pilipinas sa kanila at gawing probinsya ng China. Yan ang plano talaga sa panahon ni Digong at ni Xi Jinping. Yan ang kanilang plano na gawing probinsya ng China ang Pilipinas. Naku, grabe, tapos sasabihin ni Digong na wala siyang pamasahe papunta sa Congress. Kaya nga sabi ni Trillanes, nasaan na yung milyon-milyon mo? O yan, galit siya. Okay, balik tayo sa video. Tatakda na rin ang pagsisimula ng konstruksyon ng isa pang dambuhalang proyekto sa susunod na taon, ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Sinisikap nga ng Department of Public Works and Highways o DPWH na simulan ang pagtatayo ng Bataan-Cavite Interlink Bridge sa unang quarter ng 2024. Ang 32.15 km 4-lane na BCIB ay magdudugtong sa bayan ng Mariveles sa Bataan at sa bayan ng Naik sa Cavite na magpapababa sa oras ng paglalakbay mula 5 oras hanggang sa tinatayang 45 minuto. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA ang proyekto noong unang bahagi ng 2020 na may budget na 175.7 billion pesos at ang pagpapatupad ng proyektong ito ay inaasahang tatagal ng 6 na taon. Noong Marso nitong taon, ang detalyadong disenyo ng engineering ng proyekto ay 70% ng kumpleto ayon sa DPWH. Ang BCIB ay magiging humigit kumulang 32 kilometers ang haba na binubuo ng 2 cable-stayed bridges na may pangunahing span na 900 meters para sa South Channel Bridge at 400 meters para sa North Channel Bridge, 24 kilometers ng marine at land viaducts, at 5 kilometers ng approach roads
Kasama rin dito ang mga access ramp para i-konekta ang Corregidor Island sa Bataan at Cavite. Ang North-South Commuter Railway o NSCR ay kabilang din sa mga magkakaroon ng full operation pagsapit ng 2029. Oh, grabe. Ang NSCR ay Dami. isang 147 kilometrong kahabaan ng urban rail transit na mag-uugnay sa New Clark City hanggang Calamba na may 37 na istasyon na tatakbo sa Central Luzon, National Capital Region at Calabarzon. Ayon sa Department of Transportation, magseserbisyo ito ng mahigit 1 milyong pasahero araw-araw at babawasan ang oras ng biyahe mula 4 na oras hanggang sa wala pang 2 oras. Ngayon, atin pag-usapan yung transportasyon na yan. Ako'y nag-aaral sa Manila noong 1986 to 1989. 3 taon ako doon sa kolehiyo. At nasakyan ko yung LRT. Yan ay gawa ni Marcos. Walang ibang pangulo ng Pilipinas na nakapag-project ng ganyan. Nang itayo ang LRT ay katulad tayo, sumabay tayo sa uso. Doon sa Singapore, sa Europa, meron din silang mga LRT, meron din tayo. Ngayon, ang subway ang pangalawang modernong transportasyon para hindi congested ang traffic. Hindi buhol-buhol ang traffic. Ibig sabihin, nasa ilalim na tayo ng lupa dumaan. Ngayon, tanging sa panahon lang ni PBBM. Tingnan nyo, mga kababayan, sinong presidente ang nagagawa niyan sa Pilipinas? Wala, kundi si PBBM lang. At yung unang gumawa ng napakagandang LRT, sinong gumawa? Ang ama ni PBBM. Ibig sabihin, itong mga taong ito ay meron talagang totoong malasakit sa Pilipinas. Kasi hindi lang Luzon, hindi lang Tarlac, hindi lang Cordillera yung pinanggalingan nila ang pinaganda ng mga Marcos, kundi buong Pilipinas. Buong Pilipinas. O tingnan nyo tong subway. Sa panaginip lang natin to eh. Sa Europa lang to ginagamit. Sa US, sa Japan. Ngayon, sumasabay na tayo. Pag natapos nga ito, sabi ng mga commentator, pag natapos lahat itong 4 na proyekto na ito, na napakalaking gastos, matapos ito ngayong taong 28 to 29 sa pag-exit ni PBBM sa pag-expire ng kanyang presidency, ay yan na yung makikita natin. Pero siguradong tatakpan yan kung sino na namang susunod na presidente, ay hindi nila sasabihin na kay PBBM yan. At bagkus baka palitan pa yan ng pangalan. Di ba katulad ng Ninoy International Airport, nilagyan ba yan ng Marcos na Marcos International Airport? Hindi nila nilagyan ng pangalan nila. Bagkus ang nilagay ay Manila International Airport. Pag panalo ni Cory, ginawang Ninoy Benigno. Ano ba yan? Di ba? Baka itong subway na ito, subway train, ito'y ang pangalan yata, Manila Subway Train. Ngayon, kapag mayroong manalong presidente, lalo na kapag bumalik yung mga Pinklawan, ay siguradong yung pangalan nila ang ilagay dyan. Pinklawan Subway Station. Sigurado yan. Kaya sabi ng mga commentator ay medyo makasabay-sabay na tayo sa pag-unlad ng ibang bansa katulad ng Singapore. Sa Asia, ang Singapore talaga ang pinaka-idulo na bansa. Ay wag nyo nang isama yung China. Wala yan, basura yung China. Lahat ng ginawa nila, basura. Lahat ng kanilang ginagawang bagay, lahat papunta sa basurahan. Kaya walang kwenta, maganda lang tingnan yung mga produkto ng China. Pero sira kaagad, yan ang totoo. Kaya ngayon ay matapos itong napakalaking mga proyekto na ito na narito sa video, lahat yan under PBBM administration, ay makikita natin na medyo umunlad na ang Pilipinas. At hindi lang yan, ay tumataas daw ang value ng peso ngayon. Nakita natin ay medyo bumaba nga ang dolyar. Okay, so tapusin na natin ang video. Sa pagpopondo mula sa Japan International Cooperation Agency at Asian Development Bank, ang NSCR ay may inaasahang gastos na 873 na bilyong piso na siyang pinakamahal na proyekto sa transportasyon ng riles sa kasaysayan ng Pilipinas at papalitan din ito ang kasalukuyang North Main Line kapag nakumpleto na.
Grabe. Ang PNR Clark 1 ay aabot ng 38 kilometro mula Tutuban sa Maynila hanggang Malolos, Bulacan. Ito ang pinakamaagang nasimula ng konstruksyon na Grabe. nagsimula noong Pebrero taong 2019 kasama ang 8-car train set na handa na para sa operasyon. Wow. Ayon sa DOTR, babawasan ng bahaging ito ang oras ng paglalakbay mula 1 oras at 30 minuto hanggang 35 minuto na may kapasidad na 300,000 araw-araw. Grabe. Ang PNR Clark 2 ay aabot ng 53 kilometro mula Malolos, Bulacan hanggang Clark, Pampanga, at pagkatapos ng 16 na buwang pagkaantala, sa wakas ay sinimulan na nito ang konstruksyon noong Setyembre 2022 na may progress rate na 33% noong Desyembre 2022. Ayon naman sa mga ekonomista, aabot sa $1 trilyong ang gross domestic product ng Pilipinas pagdating ng 2029. Ang Grabe. ekonomiya ng Pilipinas ay Ayan. lumago sa bilis na 7.6% noong 2022, ang pinakamabilis na rate ng paglago ng ekonomiya na naitala ng Pilipinas mula noong 1976. Wow. Ang Pilipinas ay tinatayang magiging isa sa maliit na grupo ng rehiyon ng Asia-Pacific na may $1 trilyong na ekonomiya, sasali sa mainland China, Japan, India, South Korea, Australia, Taiwan at Indonesia sa grupong ito ng pinakamalaking ekonomiya sa Asia-Pasipiko. Wow, ngayon, sinong magsabi na pangit ang administrasyon ni PBBM? Sa kanyang administrasyon lang tumataas ang ating ekonomiya at hindi lang yan, aalis siya, tatapusin niya ang kanyang termino na meron siyang iiwanan na napakagandang mga proyekto na, nako, trilyones ang gastos. Pero ang utang natin ay kukunti lang kasi binabayaran niya. Yung utang natin noong 2023 ay binayaran niya 96% ng utang. Kunti lang ang natira. At baka by next year, babayaran na naman niya ang utang natin ngayong 2024. Palagi kasi tayong nangungutang kasi merong budget. Ang lahat ng senador, di ba, merong bilyonis na mga pork barrel yan. Kaya inutang natin yan para ibigay sa kanila, sa mga senador, sa mga congressman, at ang mga pork barrel na yan na kanilang mga budget ay dapat igastos nila yan sa magandang proyekto sa kanilang mga nasakupan sa constituents. Kaya kudos to PBBM. Grabe, hindi natin alam kasi hindi pinapalabas ang mga video na to eh. Ang ganda pala ng mga proyekto. Yung tren lang, may subway train pa yung sa ilalim ng lupa at meron pa palang isang nasa ibabaw yung galing sa Tutuban to Malolos. Bagong tren na mabilis rin ang takbo, made in Japan, napakaganda. Kaya palakpakan natin PBBM, kudos sa kanya at kanyang administrasyon. At wag na tayong makinig pa sa mga sira-siraan na yan kasi diyan lalong bumabagal ang progreso ng Pilipinas. Ako'y magpaalam na mga kababayan, mga katiyads, hanggang sa muli. God bless us all. God bless the Philippines.